Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,525-33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang impyerno ng Azure ay isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Narinig na ni Alvin ang tungkol sa impyerno ng Azure bago pa siya umakyat sa Devata Realm nang mabalitaan niya ang pagtakas ni Berting patungo sa impyerno ng Azure nang maharap siya sa sitwasyong nagbabanta sa buhay o kamatayan. Guru, sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, ang Azure Hell ay nasa top 3, tama ba? Sinasabing napakaliit ng tsansa na mabuhay doon maliban kung ang isang tao ay isang Diyos. Ganun ba kalaki ang panganib sa dalawa pang lugar? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Berting. Ang isa sa kanila ay kasing panganib ng impyerno ng Azure, at ang isa pa ay mas hindi mahuhulaan kaysa sa impyerno ng Azure. Maraming Diyos ang namatay sa lugar na iyon. Kaya naman, kilala rin ito bilang libingan ng mga Diyos. Ang libingan ng mga Diyos ang pinakamalalang lugar sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Sandali nang narinig ni Alvin ang tungkol sa lugar na ito noon at alam din niya na ipinangalan ito ng ganoon dahil maraming Diyos ang namatay sa lugar na iyon. Guru, marami ka bang naranasang mga sitwasyon na halos mamatay noong naroon ka? Tanong ni Alvin. Tumango si Berting. Isang bahid ng takot, na hindi napansin ni Alvin, ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang sabihin niya, sa katunayan, nakaligtas ako dahil sa aking pagkatisod sa isang lugar. Sa impyerno ng Azure, lahat ng dako ay mapanganib, maliban sa ilang lugar. Napakaswerte ko na nakatisod ako sa isa sa ilang ligtas na lugar sa impyerno ng Azure. Hindi maisip ni Alvin kung ano ang pinagdaanan ni Berting, ngunit alam niya malalaman niya rin ito sa lalong madaling panahon. Maya-maya, nagtanong ulit siya, Guro, dati, sinabi mong ang iyong pisikal na katawan ay nakulong sa impyerno ng Azure. Maaari ka na bang umalis? Nabalitaan na ni Alvin mula kay Elder Hal dati na ang pisikal na katawan ni Berting ay nakulong pa rin sa impyerno ng Azure. Hindi na nakakulong ang katawan ko simula noong huling pagpunta namin ni Edmund doon. Sabi ni Berting, gayunpaman, napagpasyahan kong iwan ang pisikal kong katawan sa lugar na iyon para subukang makaabot sa yugto ng hari ng mga Diyos dahil nakakuha ako ng kaalaman doon. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salitang hari ng mga Diyos. Dati, nalaman niya ang tungkol sa mga cultivation base sa Realms of Gods mula kay Hana, ang espiritu ng espada ng 7 Orifices Exquisite Sword. Sa katunayan, maaari rin sana niya malaman ito mula sa 5 Divine Elements. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Ang mga cultivation base ay hinati lamang sa 5 pangunahing titulo, Diyos, Hari ng mga Diyos, Panginoon ng mga Diyos, Emperador ng mga Diyos, at kataas-taasang mga Diyos. Kasunod nito, hinati pa sila sa 3 subkategorya. Halimbawa, ang mga Diyos ay nahahati sa mga elementaryong Diyos, intermediate na Diyos, at advanced na Diyos. Ang mga kakarating lang sa pagiging Diyos ang pinakamahina at inuri rin bilang mga elementaryong Diyos. Matapos maging isang advanced na Diyos, ang isa ay magiging isang elementaryong hari ng mga Diyos pagkatapos makalusot, na susundan ng isang intermediate at isang advanced na hari ng mga Diyos. Nagpatuloy si Berting sa pagsasabing, bagamat dadalhin kita sa lugar na katulad ng Chamber of Laws, hindi ako sigurado kung gaano katagal ka makakatagal. Dati, noong dinala ko si Edmund doon, nagsimula siyang makaramdam ng pressure hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa palasyong iyon. Wala akong ibang nagawa kundi paalisin siya ng mga oras na iyon. Parang, kailangan mong kilalanin ang lugar na iyon bago ka makapanirahan. Kailangan ko ba ng pagkilala mula sa lugar na iyon? Tinaas ni Alvin ang isang kilay, natigilan. Tumango si Berting. Pinaghihinalaan kong may sadyang lumikha ng lugar na iyon sa impyerno ng Azure. Nagawa kong manatili roon dahil ang batas ng pagkawasak na aking napagtagumpayan ay kinikilala ng lugar na iyon. Para maging tumpak, tila kinilala ako ng taong lumikha ng palasyong iyon. Sigurado akong hindi simple ang taong iyon. Kahit papaano, kahit hindi siya isang supreme powerhouse, dapat siyang maging isang top powerhouse sa Realms of Gods. Marami akong natutunan mula sa lugar na iyon, ang pagbuo at pag-unawa sa destructive sword daw.
Dadalhin kita ng direkta sa ligtas na lugar na iyon, ngunit sa totoo lang ay hindi ko alam kung gaano katagal ka makakapanatili. Gayunpaman, umaasa ako na kikilalanin ka ng lugar o taong iyon dahil nasimulan mo nang maunawaan ang Space Sword daw at ang Space Mastery daw. Medyo natuwa si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Di nagtagal, huminto si Berting. Sa halip na hayaang lumipad si Alvin ng mag-isa, isinama niya si Alvin gamit ang kanyang bilis ng isang Diyos. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pinakasilangang bahagi ng Primeval Heaven na malapit sa barrier ng kaharian. Paliwanag ni Berting, ang formation na magdadala sa atin sa impyerno ng Ozure ay nasa isang lugar dito. Wala ito sa isang takdang lugar. Gayunpaman, napakadaling mahanap. Ang kailangan mo lang gawin ay palawakin ang iyong banal na kamalayan upang mahanap ito. Lumilipad si Alvin sa ere at tumingin sa tigang na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang anumang senyales ng buhay. Tanging ang paminsan-minsang malalakas na bagyong buhangin at mga buhawi lamang ang makikita. Matapos makinig sa mga salita ni Berting, hindi siya nagatubili at iniabot ang kanyang banal na kamalayan, na sumasaklaw sa bawat pulgada ng lupain. Swoosh! Swoosh! Mabilis na naunawaan ni Alvin ang lupain matapos niyang iunat ang kanyang banal na kamalayan. Di nagtagal, nakakita siya ng isang gumagalaw na pormasayon sa gitna ng bagyong buhangin. Nahanap mo na ba? Tanong ni Berting nang nakangiti. Pinalawak na rin niya ang kanyang banal na kamalayan at nakahanap ng isa pang pormasayon bukod sa nasa mata ng bagyong buhangin. Oo. Tumanggaw si Alvin. Kasunod nito, walang imik na isinama ni Berting si Alvin habang lumilipad ito papasok sa bagyong buhangin. Ang pormasayon sa mata ng bagyong buhangin ang pinakamalapit sa kanila. Bago inilipat si Alvin, nagtanong siya, bakit parang bigla na lang lumitaw ang mga transportation formation kanina. Hindi ito lumitaw galing sa kawalan. Ang buong lugar ay nababalot ng isang higanteng formasayon. Ang mga formasyong transportasyon ay bahagi lamang ng malaking formasayon, paliwanag ni Berting. Pagpasok pa lang ng dalawa sa formation, nakakita si Alvin ng isang kislap ng liwanag bago niya natagpuan ang sarili sa isang mundong palaging nababalutan ng pulang ilaw. Nakakita rin siya ng mga halimaw na naglalaban sa kanyang paligid. Umungol. Hihi. Grr. Grr. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng ungol, pagsitsit, at ungol. Parang tunog ng kamatayan. Matinis at nakakatakot ang mga ito. Bang! Bang! Ang kawalan ay umaalon sa bawat pag-atake ng mga halimaw. Sa isang sulyap pa lang, alam na ni Alvin na ang mga halimaw na may pulang mata ay kasing lakas ng mga Celestial Emperor. Gayunpaman, sila ay mga halimaw lamang na walang katalinuhan. Ang mga halimaw na ito ay isinilang dahil sa lahat ng dugong natapon sa impyerno ng Ozure. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa impyerno ng Ozure ay dapat nakapantay ng sa isang kaharian ng mga Diyos. Ang pagkakaiba ay hindi ito kasing dalisay. Bukod doon, ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa dito ay naglalaman ng dugo at karahasan. Upang masipsip ito, kailangan muna itong pinuhin at linisin. Kung hindi dahil doon, matagal na sana akong naging hari ng mga Diyos. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ang bro at ang disipulo, isang walang talino at malaking nilalang ang tumalon palabas at hamarang sa kanilang daan. Mukha itong tigre na may mga pakpak. Inilibot nito ang tingin sa lahat bago ito sumugod kay Alvin na parang napagdesisyonan nitong siya ang mas mahina sa kanilang dalawa. Swoosh! Hindi nag-aalala si Berting at hindi nagmamadaling kumilos. Tutal, tiwala siyang kayang harapin ng kanyang disipulo ang halimaw. Gaya ng inaasahan, napatay ni Alvin ang halimaw sa isang atake lamang. Di nagtagal matapos pamunuan ang mga tarangkahan ni Alvin na nababalot ng makapal na ambon ng dugo na kumikislap ng may matinding itim na kidlat, sinabi ni Berting, papasok na tayo ngayon sa impyerno ng Ozure, medyo ligtas pa rin ang paligid ng impyerno ng Ozure. Karamihan sa mga Celestial Emperor na malapit ng maging Diyos ay may pagkakataon pa ring mabuhay hanggat hindi sila nagtagal. Gayunpaman, kung gagawa sila ng isang maling galaw, madali silang malalagay sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay. Kung mangyari iyon, kahit ang mahihinang Diyos ay hindi makakatakas ng walang pinsala. Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kanyang disipulo, idinagdag niya, gayunpaman, dahil narito ako upang akayin tayo sa lugar na iyon, hindi natin kailangang mag-alala na aksidenteng makapasok sa isang patibong.
Muli, isinama ni Berting si Alvin habang lumilipad ito patungo sa kumikislap na itim na kidlat at sa ambon ng dugo. Dahil doon, opisyal na silang nakapasok sa impyerno ng Azure. Naramdaman ni Alvin ang pagbabago sa nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy. Sa katunayan, halos kapareho ito ng sa isang realm of gods. Mas nakahihigit ito sa Heaven and Earth Spirit Energy sa Devata realms. Sa kabila ng mga karumihan nito, malas ang kanyang pakiramdam na ang Heaven and Earth Spirit Energy dito ay kapareho ng sa realms of gods. Habang patuloy na isinasama ni Berting si Berting, mariing nararamdaman ni Alvin ang balak na pumatay sa kanyang paligid. Parang bawat dahon ng damo, ibon, halimaw, at puno ay kayang pumatay sa kanya. Ito ay isang tunay na nakakasakal na pakiramdam. Sa kabaligtaran, tila lubos na panatag si Berting habang tinatahak niya ang mapanganib na lugar. Pagkatapos nito, tandaan mong pigilan ang iyong banal na kamalayan, biglang sabi ni Berting sa seryosong tono. Huminto siya at tumingin sa isang lambak ng bundok na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ang ambon ng dugo na bumabalot sa lambak ay mas makapal pa kaysa sa nasa mga tarangkahan. Para bang nababad sa dugo ang lambak. Tunay ngang nakakakilabot na tanawin. 3,526. Bahagyang nag-alala si Alvin nang marinig ang mga salita ni Berting. Agad niyang pinigilan ang kanyang banal na kamalayan. Nang kumalma na siya, dinala siya ni Berting sa makapal na ambon ng dugo. Inspirado siyang inatake ng hangering pumatay mula sa lahat ng direksyon sa isang iglap bago ito biglang nawala. Instinctively siyang lumingon upang tingnan si Berting at nakita ang mga butil ng pawis na tumutulo sa mukha ni Berting. Ito ang unang beses na nakita niya si Berting sa ganoong kalagayan. Di nagtagal, dinala si Alvin sa isang kuweba na matatagpuan sa isang sulok ng lambak. Nararamdaman niya ang mga banayad na aura ng buhay at kamatayan na nananatili sa kuweba. Pinalaya ni Berting si Alvin upang hayaan siya galugarin ang lugar pagpasok nila sa kuweba. Pagkatapos, sinabi niya, maaari mong gamitin ang iyong banal na kamalayan dito. Ang mga dingding ng kuweba ay puno ng ilang masalimuot na inscription habang papasok sila sa loob ng kuweba. Mukhang sinauna na ang mga inscription. May pagkausyosong inilabas ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang mga inscription sa dingding. Kasabay nito, isang tila makapangyarihan at sinaunang aura ang damaloy patungo sa kanya bago biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga pagsabog at sigaw ng digmaan. Dali-daling binawi ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan at gulat na nagtanong, ano ang lugar na ito? Parang ginugulo ng mga inscription ang isip ko nang suriin ko ito, maya-maya, nagtanong siya, Guro, paano mo nalampasan ang panganib sa labas bago pumasok sa kuwebang ito? Tila imposible para sa isang taong hindi pa nakakamit ng pagkadyos na ligtas na makadaan sa lambak o sa iba pang mga lugar bago pumasok sa kuweba. Sa palagay ni Alvin, bago pa man maging Diyos ang kanyang amo, imposibleng ligtas na makatawid ang kanyang amo sa ibang mga lugar at sa lambak bago pumasok sa kuweba, na isang ligtas na lugar. Nang marinig ang tanong na ito, nanatiling tahimik si Berting bago niya tuluyang sinabi ng may madilim na ekspresyon, lahat ng ito ay salamat kay Francis, ang espiritu ng espada ng solitary destructive flame ng Heavenly Sword. Matapos masira ang aking banal na artifact, nanatili siya sa aking katawan ng panandalian. Mamatay na sana ako sa labas ng lambak pagkatapos kong makapasok sa impyerno ng Azure kung hindi dahil sa kanya. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para mabuhay ako. Namatay siya pagkatapos kong ligtas na makarating sa lugar na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nakaramdam ng pagkakasala si Alvin dahil sa pagpapaalala kay Berting ng mga masasakit na alaalang ito. Humihingi ako ng paumanhin, Panginoon. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na ito. Si Francis ang espiritu ng espada ng solitary destructive flame ang Heavenly Sword na dala ni Berting. Bagamat hindi pa siya nakikilala ni Alvin noon, narinig niya mula kay Elder Hal na si Francis ang nagdala kay Elder Hal noon. Nalaman din niya mula kay Elder Hal na si Francis ay napakatapat kay Berting. Bilang isang taong nagmamay-ari rin ng isang banal na artifact na may espiritu, natural niyang alam kung gaano katapat ang mga espiritu ng artifact. Kung si Hannah ay namatay tulad ni Francis, alam niyang mahihirapan din siyang tanggapin ito. Kaya naman, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Berting. Ayos lang. Nasa nakaraan na ang lahat.
Bumantong hininga si Berting at umiling bago niya mabilis na binago ang usapan. Nang una akong dumating sa labas ng lambak, pinalawak ko ang aking banal na kamalayan sa lambak. Bilang resulta, muntik na akong mamatay dahil sa mabigat na balak pumatay sa lambak. Noong panahong iyon, sinubukan kong pigilan ang paggamit ng aking destructive sword daw, at nagkataon, nakaramdam ako ng resonansya sa lugar na ito habang lumalaban ako para sa aking buhay. Dapat ay naramdaman mo ang mga aura ng kamatayan at buhay noong dumating tayo sa lugar na ito, tama ba? Tumango si Alvin. Oo. Gayunpaman, hindi ko talaga matukoy ang kanilang lokasyon. Isa lang sa kanila ang natukoy ko. Mahirap silang hanapin maliban kung ihahatid kanila sa kanila. Sabi ni Berting, dati, ginagabayan ako ng mga aura papunta sa lugar na ito. Ganoon ako nakaligtas sa isang lugar kung saan kahit ang mas mahihinang Diyos ay mahihirapang mabuhay. Inakay ni Berting si Alvin papasok sa kuweba sa pamamagitan ng isang lagusan. Ang mga dingding ng kuweba rito ay makinis at sumasalamin sa liwanag. Ito ay simpleng nilagyan ng ilang upuan, isang mesa, at isang kama. Makikita rin ang ilang pasukan ng lagusan. Nagkusa si Berting na magpaliwanag, noong una, wala akong ideya kung saan patungo ang mga tunnel. Pagkatapos mag-cultivate at magpagaling dito ng ilang panahon, sinimulan kong galugarin ang mga tunnel. Nang hindi maganda ang aking kalagayan, hindi ako makapasok sa mga tunnel. Nakakita ako ng isang silid ng paglilinang sa dulo ng isa sa mga tunnel. Mas maganda rin ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa doon. Bagamat mayroon pa ring ilang mga karumihan, mas madali itong linisin. Doon ko matagumpay na nakamit ang pagka-Diyos at naging isang elementaryong Diyos. Matapos makamit ang pagka-Diyos, lumikha ako ng 2 clone gamit ang batas ng lupa at batas ng pagkawasak ayon sa pagkakabanggit. Ang clone mula sa batas ng pagkawasak ay karaniwang kailangang manatili sa loob ng isang tiyak na saklaw ko. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ko ang paggalugad sa mga tunnel. Pagkatapos, itinuro ni Berting ang isa pang tunnel at nagpatuloy sa pagsasabing, nakulong ako sa tunnel na ito habang ginalugad ko ito. Nakulong ako roon ng maraming taon. Mabuti na lang at nakapag-cultivate ako roon. Nang sa wakas ay naging isang advanced god ako, sa wakas ay nakaalis na rin ako sa tunnel. Nang panahong iyon, naipadala ko na ang aking clone mula sa batas ng mundo palabas ng Azrael pabalik sa Solitary Destructive Heaven at nawi ko ang aking posisyon bilang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Kailangan ko ang clone para tulungan akong umalis sa lugar na ito sa oras na iyon. Nang kaya ko nang umalis sa lugar na ito, ibinalik ng clone si Edmund sa lugar na ito. Hindi ako umalis dahil mausisa ako tungkol sa 2 pang tunnel. Tutal, ang unang 2 tunnel ay nakatulong sa akin sa iba't ibang paraan. Kahit na nakulong ako sa pangalawang tunnel, nakinabang din ako rito sa huli. Hindi ako magiging isang advanced god sa ganoong kaikling panahon kung hindi dahil sa mga tunnel. Hindi nagtagal pagkatapos noon ay ginalugad ko ang 3 tunnel. Doon ko natuklasan ang silid. Katulad iyan ng kamara ng mga batas na naglalaman ng batas ng oras na nabanggit ko sa iyo kanina. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit hindi pa rin umalis si Berting sa lugar na ito kahit na kaya niya itong gawin. Lumalabas na ang lahat ng mga tunnel ay nagkataong nagkaroon ng mga hindi inaasahang engkwentro. Maya-maya, nagtanong siya, Guro, balak mo bang iwan ang iyong pisikal na katawan dito hanggang sa matapos mo ang paggalugad sa pang-4 at pangwakas na tunnel? Medyo komplikado ang huling tunnel, sabi ni Berting habang umiiling, bagamat plano kong galugarin ito pagkatapos kong maging hari ng mga Diyos, may pakiramdam akong hindi ko pa rin magagawang galugarin ang tunnel na iyon. Kahit na nakipagtulungan ako sa aking mga clone, hindi pa rin ako nakapasok dito. Kaya, plano kong umalis pagkatapos kong maging hari ng mga Diyos at bumalik upang galugarin ito pagkatapos kong maging Panginoon ng mga Diyos. Nagulat si Alvin sa mga salitang ito. Aling lagusan ito? Yung nasa kaliwa, sagot ni Berting matapos ituro ang isa sa mga lagusan. Swoosh! Sa oras na ito, biglang umihip ang isang malakas na hangin palapit kay Alvin, at nakita niya ang isang figure na lumitaw mula sa kawalan. Para hindi niya mahuli ang galaw ng figure, alam niyang napakabilis nito. Nang sa wakas ay huminto ang figure, natuklasan niyang ang figure ay kamukha ni Berting sa kabila ng malamig nitong aura. Guru, ito ba ang pisikal mong katawan?
Biglang kumislap ang clone mula sa batas ng mundo at sumanib sa figurang kararating lang pagkarinig ng boses ni Alvin. Tama. Sa kasalukuyan, ang dalawang clone ay bumalik na sa aking katawan. Halika. Ihahatid kita sa silid na iyon upang maunawaan ang batas ng oras. Maaari mo ring ilabas ang iyong pamilya at mga kaibigan sa oras na iyon. Kung hindi nila makayanan ang pressure, maaari mo silang papasukin muli sa iyong maliit na mundo. Dati, dinala ko muna si Edmund sa silid ng cultivation sa halip na dalhin siya sa silid na naglalaman ng batas ng oras. Gayunpaman, hindi siya makapasok sa silid na iyon. Kaya, hindi ako sigurado kung tatanggihan ka o ang iyong pamilya at mga kaibigan ng silid na naglalaman ng batas ng oras. 3,527. Bago pumasok sa silid na naglalaman ng batas ng oras, pumasok si Alvin sa maliit na mundo ni Berting. Habang naglalakbay si Berting sa lagusan, naramdaman niya ang panganib na nagkukubli sa lagusan na kinailangang labanan ni Berting. Naisip niya sa sarili, kung papasok ako sa lagusan ng mag-isa, tiyak na mamamatay ako. Sa pagkakataong ito, may naalala si Alvin kaya't nagtanong siya, Guro, kahit na matapos makamit ang pagkadyos, tanging ang orihinal na katawan lamang ang makakalikha ng isang maliit na mundo, tama ba? Hindi ito kayang gawin ng mga clone, tama ba? Bagamat ang maliit na mundo ni Berting ay hindi maihahambing sa maliit na mundo ni Alvin na naglalaman ng puno ng buhay at ng enerhiya ng langit at lupa mula sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos, ang maliit na mundo ni Berting ay mas maluwang. Bukod dito, natuklasan niya na kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa maliit na mundo ni Berting, magdidilim ang langit. Gayunpaman, sa sandaling makialam si Berting, babalik ito sa normal. Tama, sagot ni Berting. Tutal, ang mga clone ay nilikha gamit ang banal na enerhiya at mga batas. Ang kanilang pag-iral ay pansamantala lamang. Hindi kasing ganda ng maliit na mundo ni Alvin na naglalaman ng puno ng buhay at ng enerhiya ng espirito ng langit at lupa mula sa mga labi ng isang kaharian ng mga Diyos, ang kanyang maliit na mundo ay mas maluwang na walang kapantay. Ang mga clone ay walang sariling mga iniisip at kinokontrol ng orihinal na katawan. Parang mga puppet sila. Halimbawa, mayroon akong ganap na kontrol sa aking clone mula sa batas ng mundo. Ang mga salita, kilos, at galaw nito ay kontrolado ko lahat. Tumanggaw si Alvin. Marami siyang natutunan mula kay Berting. Matapos makamit ang pagkadyos at maunawaan ang lahat ng lalim ng isang batas, maaaring lumikha ng isang clone kahit na hindi pa natututong pagsamahin ang mga lalim. Halimbawa, pagkatapos maunawaan ni Berting ang lahat ng lalim mula sa batas ng oras mula sa lihim na silid, maaari siyang lumikha ng isang clone mula sa batas ng oras kahit na hindi pa niya napagsasama ang mga lalim mula sa batas ng oras. Natutunan din ni Alvin mula kay Berting na ang silid ay magbibigay daan lamang sa kanya upang maunawaan ang batas ng oras, ngunit hindi ito nakatulong sa pagsasama-sama ng mga lalim mula sa batas ng oras. Maaaring makakuha siya ng kaalaman kung paano pagsamahin ang mga lalim sa silid, ngunit hindi ito garantisado. Tutal, ang bawat isa ay may iba't ibang paraan ng pagsasama-sama ng mga lalim. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Berting, nandito na tayo. Nang makarating sila sa dulo ng tunnel, naramdaman ni Alvin na sila ay dinala sa isang malayang kaharian sa pamamagitan ng isang transportation formation sa dulo ng tunnel. Ito ay isang maliit at malayang kaharian, sabi ni Berting, ang transportation formation na aalis sa lugar na ito ay nasa ilalim ng aming mga paa. Hihintayin kita rito habang papasok ka sa silid. Kung ikaw ay tatanggihan ng silid, pupunta ako agad, at maaari kang sumilong sa aking maliit na mundo. Ganito rin ang para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Kung sila ay tatanggihan ng silid, hayaan silang bumalik agad sa iyong maliit na mundo. Opo, Panginoon, sagot ni Alvin. Matapos matanggap ang mga tagubilin mula kay Berting, nagtungo siya sa silid na naglalaman ng batas ng oras. Di nagtagal, dumating si Alvin sa harap ng isang maliit na palasyo. Bagamat maliit ito, naisip ni Alvin na mukhang napakalaki nito. Binalot ng iba't ibang kulay ang lugar, na tila nagmula sa 5 banal na elemento. Nakita niya ang mga guhit ng gininto ang liwanag na paminsan-minsang kumikislap sa tuktok ng simboryo. Ang berdeng enerhiya ay nanatili sa isang sulok. Ang enerhiya ng mastasa ay umikot sa lupa. Alam ni Alvin na ang berdeng enerhiya ay naglalaman ng batas ng hangin, na dapat ay may mabilis na bilis.
Gayunpaman, ang berdeng enerhiya ay gumagalaw ng napakabagal sa sandaling ito kaya kung hindi niya titingnan ng mas malapitan, iisipin niyang hindi ito gumagalaw. Napagpasyahan niya na ang berdeng enerhiya ay tiyak na naapektuhan ng batas ng oras sa silid. Matapos huminga ng malalim, pumasok si Alvin sa palasyo. Namangha siya nang makitang ang buong lugar ay puno ng lahat ng uri ng kagamitan sa pagsukat ng oras. May iba't ibang orasan mula noong sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon, mga kagamitang pantubig para masukat ang oras, mga orasan, at iba't ibang kagamitan. Pakiramdam niya ay para siyang pumasok sa isang museo. Kasabay nito, nakakaramdam siya ng kakaibang mga enerhiya tuwing ay lalahad niya ang kanyang banal na kamalayan. Ang mga enerhiya ay gumagalaw sa iba't ibang bilis, mabagal at mabilis, habang sinusubukan nilang tumakas sa kanyang banal na kamalayan. Gayunpaman, nang makuha niya ang mga enerhiya gamit ang kanyang banal na kamalayan, siya ay tinamaan ng isang epifania. Kaya ito ang batas ng elemental dipiti ng oras. Kasunod nito, nilagyan niya ng elemental profundity ng batas ng oras ang kanyang celestial origin energy bago niya ipinagpatuloy ang pagpapalawak ng kanyang divine consciousness upang patuloy na makuha ang mga kakaibang enerhiya. Nagulat siya nang matuklasan niyang nakukuha pala niya ang mga lalim mula sa batas ng oras. Sa tuwing nagagawa niyang maunawaan ang mga kakaibang enerhiya gamit ang kanyang divine consciousness, pakiramdam niya ay may nakaukit na lalim mula sa batas ng oras sa kanyang kaluluwa na nagbibigay daan sa kanya upang maunawaan ito. Gayunpaman, bago pa niya maunawaan ang pangalawang lalim mula sa batas ng panahon, nakaramdam siya ng isang napakalaking enerhiya na nagtatangkang itaboy siya palabas ng palasyo. Alam niyang ang enerhiyang ito ang siyang nagtulak kay Edmund palabas ng lugar na ito. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang maalala niya ang mga sinabi ni Bert Ing. Mabilis niyang ginamit ang Space Sword daw at Space Mastery daw. Sabi ni Master, tila tinanggap na siya ng lugar na ito matapos niyang gamitin ang kanyang Destructive Sword daw. Marahil, ang susi sa pananatili rito ay ang ipakita ang alinman sa apat na daw ng langit at lupa. Sana gumana ito, nag-aalalang bulong ni Alvin sa sarili. Maya-maya pa, lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang maramdaman niyang nawawala ang nakakapangilabot na enerhiya. Epektibo. Tuwang-tuwa siya. Tutal, kahit si Berting ay hindi sigurado kung gagana ito. Matapos kumpirmahin na hindi siya palalayasin sa palasyo, kinausap ni Alvin ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang maliit na mundo at inilabas sila upang maunawaan ang batas ng oras. Sa kasamaang palad, maliban sa kanyang anak na si Vilma, silang lahat ay naitaboy ng enerhiya. Dahil doon, wala siyang nagawa kundi hayaan silang bumalik sa kanyang maliit na mundo. Pagkatapos bumalik sa Little World ni Alvin, atubiling sinabi ni Little Gold, sayang lang at hindi tayo makakapag-cultivate sa isang mahimalang lugar na ganito. Parang ibinibigay ng libre ng lugar na ito ang batas ng oras. Sino ang mag-aakala na si Vilma lang ang hindi naiinis, bukod kay Brother Alvin? Bakit ganoon? Malakas na nag-isip si Irish, hindi kaya dahil walang kaugnayan si Vilma sa ibang mga batas bago ito. Sumang-ayon ang lahat, kasama na si Alvin, sa haka-haka ni Irish. Samantala, gulat na nagtanong ang World Cleansing Divine Water, Little Tian, paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi ito isang ordinaryong lugar. Ito ay iniwan ng isang napakalakas na kapangyarihan. Naiwan ba ito ng isang supreme powerhouse? Bahagyang nagulat si Alvin sa mga salita ng World Cleansing Divine Water. Kasunod nito, ipinaliwanag niya kung paano siya napunta sa lugar na ito. Matapos makinig kay Alvin, bumantong hininga ang World Cleansing Divine Water, napakaswerte talaga ng iyong Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, ang huling lagusan ay patungo sa tunay na pamana na iniwan ng Supreme Powerhouse. Ang tatlong lagusan ay malamang na nilayon upang subukan at piliin ang tagapagmana ng pamana ng Supreme Powerhouse. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Panginoon ay napili at kinilala ng Supreme Powerhouse upang magmana ng kanyang pamana. Nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dali-daling nagpadala ng mensahe sa kanyang Panginoon upang ipaalam sa kanyang Panginoon ang tungkol sa kanyang natutunan. Matapos isalaysay ang kanyang natutunan, hindi niya nakalimutang sabihin, binabati kita, Panginoon.
Ang huling tunnel ay patungo sa tunay na pamana ng isang kataas-asang makapangyarihang gusali. Nabigla si Bert Ing. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang World Cleansing Divine Water sa aking katawan ang nagsabi tungkol dito, tapat na sagot ni Alvin. Ang World Cleansing Divine Water sa aking katawan ay dating naninirahan sa isang puno ng buhay mula sa isang kaharian ng mga Diyos. Kaya naman, hindi ko pinagdududahan ang mga salita nito. Noong una ay inakala ni Bert Ing na ang impormasyon ay haka-haka lamang ni Alvin. Matapos malaman ang pinagmulan ng impormasyon, naisip niyang malamang na totoo ito. Sa huli, umiling siya at bumulong, hindi inaasahan. 3,528. Bagamat alam na ni Bert Ing na hindi simple ang lugar na ito, hindi niya inaasahan na sadyang iiwan ito ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Naisip niya na ang kanyang mga unang palagay ay matapang nang isipin niyang ang lugar ay iniwan ng isang Panginoon ng mga Diyos o isang emperador ng mga Diyos na mas mababa sa mga kataas-taasang Diyos. Sino ang mag-aakala na ito ay talagang iniwan ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na mas nakahihigit sa mga kataas-taasang Diyos? Narinig na dati ni Bert Ing na ang mga tagapag-alaga ng mga Supreme Powerhouse ay pawang mga Supreme God. Batay dito, maiisip ng isa kung gaano kalakas ang mga Supreme Powerhouse. Kaya, paano siya hindi magugulat nang malaman niya mula kay Alvin na ang lugar na ito ay naiwan ng isang Supreme Powerhouse? Ang huling lagusan ay patungo sa tunay na pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Bagamat nabuhay si Bert Ing ng mahigit 10,000 taon at nakaranas ng maraming bagay sa kanyang buhay, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng tuwa nang malaman niyang nakapasa siya sa mga pagsubok ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang at may pagkakataong manahin ang pamana ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Kahit para sa isang taong kasing matyaga niya, medyo natagalan bago siya kumalma. Hindi ito nakakagulat. Tutal, kahit ang mga hari ng mga Diyos, Panginoon ng mga Diyos, Emperador ng mga Diyos, at kataas-taasang mga Diyos ay matutuwa sa ganitong revelasyon. Ang mga pinakamakapangyarihang nilalang ang pinakamakapangyarihan na nabubuhay na may mahahabang buhay. Sa oras na ito, ang World Cleansing Divine Water ay nagsiwalat ng isa pang nakakagulat na impormasyon kay Alvin. Sa pangkalahatan, tanging ang mga namamatay na pinakamakapangyarihang tao lamang ang mag-iiwan ng kanilang pamana. Sister Water, sigurado ka ba? Nagulat si Alvin. Tutal, ang mga superior powerhouse ay napakalakas kaya hindi niya maisip na mamamatay sila. Sigurado ako, may kumpiyansang sabi ng World Cleansing Divine Water, kung tutuusin, kung ang isang Supreme Powerhouse ay naghahangad ng kahalili, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang salita. Maraming tao ang mag-aagawan para manahin ang pamana ng isang Supreme Powerhouse. Bukod dito, ang impluwensya ng isang Supreme Powerhouse ay lampas sa iyong imahinasyon. Kung gusto nilang makahanap ng kahalili, napakadali lang nito. Sila ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Bawat salita at galaw ay maaaring magtakda ng buhay ng 10,000 tao. Ang Supreme Powerhouse na nag-iwan ng kanyang pamana dito ay malamang nawala ng gaanong oras na natitira at maaari na lamang maghanap ng kahalili sa ganitong paraan bago siya namatay. Malamang na pinagsisihan niya ang kawalan ng kahalili noong siya ay nasa katapusan na ng kanyang buhay. Bumantong hininga si Alvin nang marinig ang teorya ng World Cleansing Divine Water. Marahil, ito ang ibig sabihin ng pagiging malungkot sa tuktok. Bilang pinakamalakas na nilalang sa mundong ito, malamang na hindi nila inisip na mamamatay sila. Nang nasa bingit na sila ng kamatayan saka lamang nila pinagsisihan na hindi sila nakahanap ng kahalili ng mas maaga. Marahil, ang ilan ay walang pakialam kung mayroon silang magmamana ng kanilang mga pamana o wala. Gayunpaman, para sa mga may pakialam, gagawin nila ang lahat para matiyak na ang kanilang mga pamana ay maipapasa. Patuloy na sinabi ng World Cleansing Divine Water, gayunpaman, kung magpas siya ang iyong amo na manahin ang pamana, malamang na madumisan siya ng karma ng Supreme Powerhouse. Kung ang iyong amo ay maging isang Supreme Powerhouse, malamang na ang taong pumatay sa Supreme Powerhouse ay maghihiganti sa iyong amo kahit na ang Supreme Powerhouse na nag-iwan ng kanyang pamana dito ay hindi humiling sa iyong amo na ipaghiganti siya. Para sa mamamatay tao, ang iyong amo ang magiging kaaway niya.
Isipin mo na lang na ang kalaban na kanyang napatay ay matagumpay na nakahanap ng isang taong magmamana ng kanyang pamana. Paano hahayaan ng mamamatay tao na mabuhay ang isang posibleng banta? May mga pagkakaiba rin sa lakas sa pagitan ng mga Supreme Powerhouse. Hindi ibig sabihin na mas malakas ang isa dahil lang sa mas matagal ang buhay niya. Kaya naman, mag-aalala ang mamamatay tao na mas malakas pa ang iyong amo kapag naging Supreme Powerhouse na ang iyong amo. Sa kabila ng lahat ng ito, malamang nasusubukan ng mamamatay tao na patayin ang iyong amo bago pa lumakas ang iyong amo. Nanlumo si Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Tila hindi isang ganap na biyaya ang manahin ang pamana ng pinakamakapangyarihang tao. Patuloy na sinabi ng World Cleansing Divine Water, sa katunayan, ganoon din ang nangyayari sa Supreme Powerhouse Divinity na hawak mo. Malamang na naiwan ito bago namatay ang Supreme Powerhouse. Dahil naunawaan mo ang batas ng kalawakan gamit ang Supreme Powerhouse Divinity, hindi maiiwasan na kapag ginamit mo ang batas ng kalawakan, magtataglay ito ng mga bakas ng impluensya mula sa Supreme Powerhouse. Sa oras na iyon, maaaring mapagkamalan ka ng mamamatay tao na kahalili niya at patayin ka kung matagpuan ka nila. Nagulat si Alvin sa mga salitang ito. Nag-aalala siya para sa kanyang Panginoon, ngunit hindi niya inaasahan na nadungisan din siya ng karma ng Supreme Powerhouse na nag-iwan sa Supreme Powerhouse Divinity. Gayunpaman, hindi niya ito pinagsisihan ng maalala niya kung gaano siya umunlad salamat sa Supreme Powerhouse Divinity. Determinado niyang sinabi, marami akong natutunan mula sa Supreme Powerhouse Divinity. Kung ako ay magiging isang Supreme Powerhouse sa hinaharap, at hinahanap ako ng mamamatay tao, tiyak na papatayin ko siya upang ipaghiganti ang may-ari ng Supreme Powerhouse Divinity. Hindi lamang natatakot si Alvin, kundi determinado rin siyang ipaghiganti ang Supreme Powerhouse na nag-iwan sa Supreme Powerhouse Divinity. Kung tutuusin, hindi niya kailanman nagustuhan ang utang sa iba. Bagamat ang kanyang matandang kaibigan, si Huang Jielong, ang nagbigay sa kanya ng Supreme Powerhouse Divinity, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng utang sa may-ari ng Supreme Powerhouse Divinity. Kaya naman, determinado siyang suklian ang pabor sa pamamagitan ng paghihiganti sa Supreme Powerhouse na iyon kung sakaling makasalubong niya ang mamamatay tao sa hinaharap. Ito ang isa sa kanyang mga prinsipyo sa buhay. Kasunod nito, sinabi ni Alvin kay Berting ang lahat ng sinabi ng World Cleansing Divine Water. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, bahagyang ngumiti si Berting bago sumagot, sige na nga. Ayos lang kung hindi ako hanapin ng mamamatay tao. Gayunpaman, kung hahanapin niya ako, tiyak na papatayin ko siya. Ngumiti si Alvin nang marinig ang sagot ng kanyang Panginoon. Lumalabas na magkamukha talaga sila ng kanyang Panginoon. Maya-maya, nagpadala si Berting ng isa pang mensahe. Sige. Mas makabubuti kung itoon mo ang pansin sa pag-unawa sa batas ng panahon ngayon. Lumabas ka na kapag natapos mo nang maunawaan ang lahat ng kalaliman. Natutuwa talaga ako na hindi ka pinalaya sa silid. Mukhang natulungan ka ng 4 na daos ng langit at lupa. Gayunpaman, talagang nagulat ako na hindi napigilan ng silid ang iyong anak na babae. Tiyak na may magandang kinabukasan siya. Mapagbigay si Berting sa kanyang papuri para kay Vilma. Bagamat iminungkahi niya na hayaan ni Alvin ang kanyang pamilya at mga kaibigan na subukang unawain ang batas ng oras sa silid, hindi niya inaasahan na may sinuman sa kanila ang makakapanatili sa silid. Kaya naman, labis siyang nagulat nang malaman niyang nagawa ni Vilma na manatili sa silid kahit na hindi niya nabuo o naunawaan ang alinman sa 4 na daos ng langit at lupa. Guru, ipapakilala ko sa inyo ang anak ko at ang iba pa kapag nakaalis na tayo sa impyerno ng Azure. Dati, wala akong pagkakataong ipakilala sila sa inyo dahil naglilinang sila. Ngayong gising na ang karamihan sa kanila, oras na para ipakilala ko kayo sa kanila. Sagot ni Alvin. Sige, sabi ni Berting, magtuon ka muna sa pag-unawa sa batas ng oras sa ngayon. Kasunod nito, lubusang ibinuhos ni Alvin ang kanyang sarili sa pag-unawa sa lalim ng batas ng oras sa silid. Natuklasan niyang napakadali lang pala ng proseso ng pag-unawa. Tutal, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para maunawaan ang batas ng kalawakan kahit nataglay niya ang Supreme Powerhouse Divinity.
Hindi ito katulad ng lugar na ito kung saan ang kailangan lang niyang gawin ay hawakan ang mga enerhiya gamit ang kanyang banal na kamalayan para maunawaan ang lalim ng batas ng oras. Patuloy na lumipas ang oras habang nauunawaan ni Alvin ang batas ng oras. Nawala na rin sa isip ni Alvin ang oras habang nakatuon siya sa pag-unawa sa lahat ng siyam na lalim, kabilang ang elemental profundity, mula sa batas ng oras. Sa oras na ito, naunawaan na niya ang lahat ng siyam na lalim hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa, ngunit hindi pa niya ito napagsasama-sama. Natuklasan din niya na wala na siyang nakukuhang kahit ano mula sa mga enerhiya sa silid. Nang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang anak na babae na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa tapat niya at tumingin dito ng may nagniningning na mga mata. Ama, naunawaan mo na ang lahat ng lalim ng batas ng panahon? Tanong ni Vilma. Naunawaan mo na ba ang lahat ng iyon, Vilma? Gulat na tanong ni Alvin. Tila mas mabilis na naunawaan ng kanyang anak ang batas ng panahon kaysa sa kanya. Ngumisi si Vilma. Ama, nalantad na ako sa batas ng panahon dati kaya may pundasyon na ako. Kaya naman, natural lang na mas mabilis ko itong naunawaan kaysa sa iyo. Talagang mahimalang ang lugar na ito. Dati, napakabagal ng aking pag-unawa. Gayunpaman, agad kong naunawaan ang lalim ng sandaling naunawaan ko ang mga enerhiya rito gamit ang aking banal na kamalayan. Sa huli, nagawa kong maunawaan ang lahat ng lalim hanggang sa antas ng kahusayan. 3,529. Nakikita ko. Tiningnan ni Alvin ang kanyang anak na babae nang may ngiti sa kanyang mukha. Sa isang punto, natuklasan niya na ang kanyang anak na babae ay talagang kamukha ng kanyang asawang si Kelly. Sa panahong ito, 600 taon na silang nahiwalay kay Kelly. Ang oras na sila ay nagkahiwalay ay hindi hihigit sa oras na magkasama sila. Ama, iniisip mo ba si Ina? Tanong ni Vilma. Simula nang umalis siya sa Divine Offering Realm, kasama na niya si Irish. Bagamat tinatrato siya ni Irish na parang anak niya, natural lamang na hindi kayang palitan ni Irish ang kanyang ina. Nang makita niya ang tingin sa mga mata ng kanyang ama, hindi mahirap hulaan kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin at tumango. Bahagyang nag-alala ang sumilay sa kanyang mga mata nang sabihin niya, kumusta na ang kalagayan ng iyong ina? Huwag kang mag-alala, ama. Magiging maayos din si inay. Naghihintay na siyang magsama-sama tayong muli, seryosong sagot ni Vilma. Tama ka. Tumango si Alvin. Ayaw niyang magpakita ng anumang negatibong emosyon sa harap ng kanyang anak na babae. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Kelly sa lupain ng banal na alay. Ang Realm Battlefield ay nilikha mula sa banggaan ng iba't ibang Realms of Gods kada 10,000 taon. Ito ay mananatiling bukas sa loob ng 1,000 taon. Sa panahong ito, sino man mula sa Realms of God ay maaaring makapasok dito. Sa pamamagitan ng pagpatay, ang isa ay makakakuha ng mga puntos at gagantimpalaan ng mga Supreme Powerhouse. Sa madaling salita, ang Realm Battlefield ay walang iba kundi isang paraan para libangin ng mga Supreme Powerhouse ang kanilang mga sarili. Sa kabilang banda, para sa mga pumapasok sa larangan ng labanan sa kaharian, ito ay isang mabangis na lugar na puno ng karahasan at pagdanak ng dugo. Sa sandaling makasalubong nila ang ibang tao, lalaban sila hanggang kamatayan. Hindi mahalaga kahit na ang isa ay nagmula sa parehong kaharian ng mga Diyos. Walang alinlangan na ito ay isang malupit na lugar. Sa oras na ito, sa isang lupain na nababalutan ng nyebe sa Realm Battlefield. Swoosh! 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 Ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin ay umalangaw-ngaw ng malakas kasabay ng isang alon ng nagyayelong enerhiya na dumaloy palabas, na naging dahilan upang mas bumaba pa ang temperatura. 2 figure ang makikita sa ere sa sandaling ito. Isa sa kanila ay isang babaeng nakasuot ng dilaw na damit na mukhang mga 20 taong gulang. Napakaganda niya at may pares ng kumikinang na mga mata. Sa oras na ito, nakatingin siya sa 3 figure na nanigas sa lupa. Puno ng mga sugat ang katawan ng 3 tao. Ang isa pang taong lumilipad sa ere ay isang babaeng nakasuot ng puting damit.
Napakaganda niya kaya't ang magandang babaeng nakasuot ng dilaw na damit na nakatayo sa likuran niya ay namutla kung ikukumpara. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay lalong nagpadagdag sa kanyang alindog. Sa oras na ito, hawak niya ang kanyang kristal na espada na naglalabas ng nagyayelong enerhiya. Isang apoy ng yelo ang tumama sa espada sa sandaling ito. Sino mang may matalas na mata ay makakapagsabi na ito ay ang espiritu ng espada at na ito ay malubhang nasugatan. Walang anumang babala, biglang dumura ang babaeng nakaputi ng dugo na mabilis na nagyelo sa mababang temperatura. Ayos lang ako, sagot ni Kelly, ang babaeng nakaputi, sa kasamaang palad, ang espiritu ng aking banal na espada ay nasugatan at halos masira. Aabutin ng ilang dekada bago ito makabawi. Kahit sinabi ni Kelly na maayos siya, ang kanyang boses ay lalong humihina na parang nahihirapan siyang huminga. Sister Kelly, bakit hindi na lang tayo umalis sa Realm Battlefield at bumalik sa Divine Offering Land dahil masama ang pakiramdam mo? Dahil sa lakas at edad mo, sigurado akong galing ka sa isang kilalang pamilya, di ba? Sabi ng babaeng nakadilaw. Hindi ako aalis sa Realm Battlefield, matatag na sabi ni Kelly habang umiiling, dapat kang mauna na bumalik. Gamit ang lakas mo, mas mabuting huwag kang magtagal dito. Kumusta ka naman? Tanong ng babaeng nakadilaw. Kailangan kong manatili. Kumislap ang mga mata ni Kelly nang lumitaw ang dalawang figure sa kanyang isipan, isang binata na nakasuot ng lila at isang batang babae. Kapatid na Alvin, Vilma, sana ay ligtas kayong dalawa. Umiling ang babaeng nakasuot ng dilaw. Sasamahan kita, Sister Kelly. Kahit papaano, dapat akong manatili sa iyo hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Sige. Sa puntong ito, si Kelly, nakilala rin bilang Natalie Reed. Ang batang binibini ng angkan ng Reed ng lupang handog ng banal na lupa, ay matagal nang nasa larangan ng labanan ng kaharian. Nabawi na niya ang kanyang buong lakas pagkatapos ng ilang siglo. Gayunpaman, determinado siyang lumakas kaya pumasok siya sa larangan ng labanan ng kaharian. Kahit na ibigay sa kanya ng kanyang angkan ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa paglilinang, hindi ito maihahambing sa larangan ng labanan ng kaharian kung saan mabilis siyang umunlad. Ate Kelly, ano ang apelyido mo? Tanong ng babaeng nakadilaw. Darfield, maikli at maikling tugon ni Kelly. Sa katunayan, hindi niya kilala ang babaeng nakasuot ng dilaw. Dumaan siya sa isang lugar noong mga oras na iyon at iniligtas ang babaeng nakasuot ng dilaw. Pagkatapos noon, sinusundan siya ng babaeng nakasuot ng dilaw matapos malaman na siya rin ay mula sa banal na lupain ng alay. Bagamat hindi siya pumayag na sundan siya ng babaeng nakasuot ng dilaw, hindi rin niya itinaboy ang babaeng nakasuot ng dilaw. Darfield. Darfield Kelly. Tumaas ang kilay ng babaeng nakasuot ng dilaw habang kumikinang ang mga mata. Ate, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa angkan ng Darfield sa lupain ng banal na alay. Saang sekta ka nagmula? Wala akong sekta o angkan. Isa akong magsasakang walang sekta, sagot ni Kelly. Isang cultivator na walang sekta. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ng babaeng nakasuot ng dilaw na damit. Kailangan kong makahanap ng lugar para gamutin ang mga sugat ko. Hindi ako masyadong makakapagtrabaho ng matagal kaya mas makabubuti kung aalis ka na sa lugar na ito at babalik sa lupain ng banal na alay, sabi ni Kelly habang lumilipad siya sa maniyebing lupain. Sister Kelly, hayaan mong tulungan kitang magbantay habang nagpapagaling ka. Ako, si Raylene, ay hindi isang taong walang utang na loob. Dahil iniligtas mo ang buhay ko noon, paano kita iiwan ngayon? Sabi ng babaeng nakadilaw habang hinahabol si Kelly. Sa wakas, nakahanap si Kelly ng isang maliit na bundok na may yelo at ukit ng isang kuweba sa pader ng bundok upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sinundan ni Raylene si Kelly papasok sa kuweba. Si Kelly, na ang aura ay lalong humihina sa mga sandaling iyon, ay hindi pinansin si Raylene. Dali-dali siyang nagtayo ng harang sa paligid ng kanyang sarili bago niya sinimulang gamutin ang kanyang mga pinsala. Pinanood ni Raylene si Kelly habang nakapikit at ginagamot ang kanyang mga sugat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nag-aalangan siyang tumawag, Sister Kelly. Sister Kelly.
Nang makitang walang tugon mula kay Kelly, nagningning sa kasakiman ang mga mata ni Raylene habang nagpadala siya ng isang alon ng banal na enerhiya upang basagin ang harang sa paligid ni Kelly. Determinado siyang patayin si Kelly upang makuha ang mga kayamanan ni Kelly. Nang ang pag-atake ni Raylene ay papalapit na sa lupa, biglang nagmulat ng mga mata si Kelly, at isang pader ng yelo ang biglang lumitaw sa pagitan niya at ni Raylene. Putok! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. May nakitang bitek sa pader na yelo, ngunit matagumpay nitong nalampasan ang atake ni Raylene. Paano ito nangyari? Sigaw ni Raylene sa takot, bakit ang lakas mo pa rin? Hindi ka ba nasaktan? Ikaw. Niloko mo ba ako? Paano kung niloko kita? Tumayo si Kelly. Nagsimulang gumalaw ang kanyang puting damit kahit walang hangin. Walang kislap ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, nakakapagtaka na patuloy mo akong sinusundan. Kahit na iniligtas ko ang buhay mo, hindi ko inaasahan na gagantihan mo ako. Gayunpaman, hindi ka lang walang utang na loob, kundi sinubukan mo pang suklian ang aking kabaitan sa pamamagitan ng pagtataksil sa akin. Nang matapos magsalita si Kelly, ang buong kuweba ay napupuno na ng isang nakakapasong malamig na enerhiya. Isang alon ng nagyayelong enerhiya ang lumabas at bumuo ng isang hola sa paligid ni Raylene. Ugong. Si Raylene, na nakaintindi sa batas ng kulog, ay sinubukan ang lahat para makalaya. Sumiklab ang nagngangalit na enerhiya sa hola, ngunit wala itong saysay. Hindi naman ganoon kalaki ang pagkakaiba ng lakas nila ni Kelly, ngunit sapat na ito para makagawa ng pagbabago. Nang mapagtanto niyang wala na siyang paraan para makawala, pinilit niyang ngumiti at sinabing, Sister Kelly, nagbibiro lang ako sa iyo. Aalis na ako ngayon, at pangako kong lalayo ako sa iyo. Binigyan na kita ng pagkakataon, walang tonong sagot ni Kelly. Pagkarinig pa lang ng boses ni Kelly, ang kanyang banal na enerhiya na puspos ng batas ng yelo ay tumama kay Raylene at nagyelo kay Raylene at naging isang eskultura ng yelo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang eskultura ng yelo, dahilan para ito ay mahulog at mabasag. Ako si Kelly, pero ako rin si Natalie. Kung ako lang si Kelly, marahil, hindi ako mag-iingat sa iyo. Gayunpaman, bilang ang batang binibini ng angkan ng Reed na nakakita kung gaano kataksilan ang mga tao, paano kita mapagkakatiwalaan ng ganoon kadali? Sabi ni Kelly habang malamig na nakatingin sa mga tipak ng yelo sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya sa labas at bumulong, kapatid na tiyan, alagaan mo ang iyong sarili. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo, ngunit nagbago na ako. Kaya ko nang alagaan ang aking sarili kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. 3,530. Matapos lubos na maunawaan ng mag-ama ang batas ng panahon, ibinalik ni Alvin si Vilma sa kanyang maliit na mundo. Bago pumasok si Vilma sa kanyang maliit na mundo, sinabihan din niya itong huwag agad mag-cultivate dahil gusto niyang ipakilala ang lahat sa kanyang Panginoon, si Berting, na siya ring emperador ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Kasunod nito, nagpadala siya ng mensahe kay Berting, at dumating si Berting para ihatid siya palayo. Nang makaalis na sila sa tunnel, sinabi ni Berting, pagkatapos nito, maaari na kayong mag-cultivate sa dating lugar na tinutuluyan ko. Ubusin ninyo ang exploding element celestial fruit at tumuon sa pagiging isang 10-direction celestial emperor. Gamit ang celestial fruit at ang medyo mahusay na kapaligiran sa paglilinang dito, madodoble ang bilis ninyo. Bagamat hindi nagtagal si Edmund sa lugar na iyon, malaki rin ang naging progreso niya roon. Dahil hindi napigilan si Alvin na maunawaan ang batas ng oras, sigurado si Berting na hindi rin palalayasin si Alvin mula sa susunod na lugar. Nang marinig ang mga salitang ito, umiling si Alvin at sinabing, Guro, hindi na kailangan yan. Bumalik na tayo sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Gusto kong ipakilala sa iyo ang aking pamilya at mga kaibigan. Pagkatapos niyan, papasok na ako sa saradong paglilinang. Pagkatapos magsalita ni Alvin, nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo sa mukha ni Berting. Alam niyang mabuti ang intensyon ni Berting at gusto niyang gamitin nito ang superior na kapaligiran sa paglilinang dito.
Kaya naman, ipinaliwanag niya, Guro, mayroon akong lugar kung saan ang kapaligiran sa paglilinang ay maihahambing sa isang kaharian ng mga Diyos. Hindi nagdetalye si Alvin. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa kanyang Panginoon. Kundi mas makakabuti kung mas kaunti ang nakakaalam nito. Gayunpaman, kung ang kanyang Panginoon ang magkusang magtanong sa kanya tungkol dito, tiyak na hindi siya magsisinungaling. Gaya ng inaasahan ni Alvin, kahit na tila medyo nagulat si Berting, hindi na siya nagtanong pa. Sige. Kung ganoon, bumalik na tayo sa langit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Bilang iyong Panginoon, oras na para makilala ko ang iyong pamilya at mga kaibigan. Mula nang makilala ni Alvin si Berting hanggang ngayon, hindi kailanman humingi ng mga sagot si Berting nang hindi kinakailangan. Ito ay tanda ng kanyang tiwala at pananalig kay Alvin. Matapos umalis sa Azurehel sa pamamagitan ng isang transportation formation, sina Berting at Alvin ay inilipat sa isang Devata realm na hindi ang Solitary Destructive Heaven o ang Primeval Heaven. Nagmadali ang dalawa papunta sa pinakamalapit na lugar ng transportasyon at bumalik sa Solitary Destructive Heaven. Sa pangunahing bulwagan ng palasyo ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Nakatayo si Berting sa isang plataporma sa bulwagan, kung saan siya karaniwang tumatanggap ng mga bisita, habang si Alvin ay nakatayo isang baitang sa ibaba niya. Kasabay nito, si Elder Hal, na nakasuot ng nagliliyab na pulang damit, ay nakatayo sa pasukan na parang nagbabantay sa bulwagan. Sa sandaling ito, swoosh, swoosh, swoosh. Pagkabukas pa lang ni Alvin ng kanyang maliit na mundo, ilang figure ang nagsimulang lumitaw sa bulwagan. Sunod-sunod na dumating ang mga magulang ni Alvin. Sina Rosa at Raymond, ang kanyang asawa. Si Megan, at ang iba pa. Guro, ito ang aking ama. Ama, ito ay. Ama, ina, si Little Meganer, si Vilma, si Tristan, ito ang aking Panginoon, si Berting, ang makalangit na emperador ng nag-iisang mapang wasak na langit. Matapos lumitaw ang lahat, mitigang ipinakilala sila ni Alvin kay Berting. Isang banayad ng ngiti ang makikita rin sa mukha ni Berting. Mainit niyang binati si Raymond at ang iba pa. Gaya ng kasabihan, ang pagmamahal ng isang tao ay karaniwang umaabot sa lahat ng bagay tungkol sa taong mahal niya. Bagamat maraming beses nang ikinwento ni Alvin ang tungkol kay Berting sa kanyang pamilya at mga kaibigan noon, ito ang unang beses na nakilala nila si Berting. Sa kanilang maikling pamamalagi sa banal na lupain ng mga alay, nakilala nila ang ilang makapangyarihang Diyos. Marahil, dahil sa kanilang karanasan kaya medyo hindi sila panatag ng harapin si Berting. Pagbati, Panginoong Emperador sa langit, sa wakas ay nanguna si Raymond. Bago pa man siya mabati ng iba, nakangiting sinabi ni Berting, kapatid na Darfield, ang anak mo ang tanging tunay kong disipulo. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Lilikha lang ito ng distansya sa pagitan natin. Maaari mo na akong tretuhin na parang isang mabuting kapatid. Sige, Kuya Flair. Madaling sumang-ayon si Raymond. Isa siyang prangka na tao. Dahil sinabi na ito ni Berting, hindi na niya ito masyadong pinag-isipan. Kasunod nito, sinabi ni Rosa, pagbati, kapatid na Flair. Ako si Rosa. Pagbati, Panginoon. Yumuko si Megan kay Berting nang may paggalang. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Alam niyang mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa kanyang Grandmaster na siya ring Heavenly Emperor ng isang Devata realm. Yumuko sina Tristan at Vilma at sabay na nagsabi, magandang araw, Grandmaster. Pagbati, Panginoong Emperador sa langit. Hindi tinawagan ni Irish si Berting tulad ng ginawa ni Raymond. Tutal, medyo nakakahiya ang katayuan ng kanyang anak. Hindi pa naman niya napapangasawa si Alvin. Ngumiti si Berting at sinabing, ayos lang. Pakitawag mo na lang ako gaya ng ginawa ni Brother Darfield. Alam ko ang relasyon ng anak mo sa disipulo ko. Pagkatapos, lumingon siya at nagtanong, ikaw ba si Irish? Maaari mo rin akong tawaging Master. Bukod dito, maituturing na tayong isang pamilya dahil bahagi ka rin ng 7 Absolute Sect sa mundong ito. Maraming bagay na natutunan si Berting mula kay Elder Hal bago pa man niya makilala si Alvin.
Kaya naman, marami na siyang alam tungkol dito. Paano kami? Paano ka namin dapat tawagin? Mahinahong tanong ni Little Gold, na karaniwang maingay at walang pakialam. Kayo siguro si Little Gold, di ba? Tumingin si Berting kay Little Gold bago ilipat ang tingin kina Little White at Little Black. Maaari ninyo akong tawaging Junior Uncle Feng. Sabay-sabay na yumuko sina Little Gold, Little White, at Little Black. Pagbati, Junior Uncle Flair. Kasunod nito, ibinaling ni Berting ang kanyang atensyon kay Sonia. Kaya siya si Sonia, ang kahalili ng pangalawang absolute, ang anak ng propeta. Nang maramdaman ang titig ni Berting sa kanya, nabalisa si Sonia. Ikaw, ako. Bumantong hininga si Alvin. Tama. Siya si Junior Sister Sonia. Dahil doon, pinalawak ni Berting ang kanyang banal na kamalayan sa isipan ni Sonia. Pagkaraan ng maikling sandali, umiling siya at sinabing, ang kanyang kaluluwa ay pira-piraso. Ito ay medyo nakakabagabag. Gayunpaman, narinig ko na may mga bagay sa realms of gods na maaaring magpanumbalik ng kaluluwa ng isang tao. Gayunpaman, kahit na matagumpay nating maibalik ang kanyang kaluluwa, malamang na makakalimutan niya ang maraming bagay sa nakaraan. Mga bagay na makakapagpanumbalik ng kanyang kaluluwa. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin at may bahid ng pananabik ang makikita sa kanyang mukha nang marinig ang mga salitang ito. Kahit na mawala ang mga alaala ni Sonia, sapat na kung maibabalik nila ang kanyang kaluluwa. Hindi bababasa, hindi niya kailangang mabuhay ng may mentalidad ng isang bata habang buhay. May mga narinig lang ako. Para mapatunayan ito, kailangan nating alamin ang higit pa kapag pumunta na tayo sa realms of gods o magtanong sa isang katutubo, sabi ni Berting. Kakausapin ko si Jude. Sabi ni Alvin. Medyo balisa siya at hindi nag-aksaya ng oras bago nagpaalam sa lahat at nagtungo sa Primeval Heaven sa pamamagitan ng transportation formation sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Pagdating ni Alvin sa Primeval Heaven, dali-dali siyang nagpadala ng mensahe kay Jude. Matapos sumagot kay Alvin, nagtanong si Jude ng may pagtataka, pumunta ka ba rito para lang itanong sa akin ang tanong na ito? Maaari mo sanang itanong kay Sister Hannah, alam mo ba? Sister Hannah. Sandaling natigilan si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya ng may mapait na ngiti, nakalimutan ko na iyon dahil sa sobrang excited ko. Siya nga pala, tapos na ba ang labanan ng mga henyo? Natapos na ito ilang buwan na ang nakalipas, sagot ni Jude bago siya nagtanong, kailan mo balak pumunta sa kamara ng mga batas ng Title Temple? Malamang sa loob ng ilang buwan. Paano ka naman? Tanong ni Alvin. Pupunta ako roon sa loob ng ilang araw, sagot ni Jude. Nagkwentuhan muna ang dalawa bago nagpaalam sa isa't isa. Dahil doon, nilisan ni Alvin ang purong langit at bumalik muli sa palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Sa kabuuan, mga 15 minuto lamang ang itinagal niya. Pagbalik ni Alvin, natuklasan niya na sina Megan, Irish, Little Black, Little Gold, at Little White ay may hawak na tig-iisang magarbong kahon. Ano ang mga kaong ito? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Ama, mga regalo ito galing kay Grandmaster, nakangiting sagot ni Vilma. Ngumiti si Alvin habang lumingon upang pasalamatan si Berting. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Berting, maliliit na regalo lang ito. Hindi mo kailangang maging magalang. Maliliit na regalo. Napangiti si Alvin nang walang magawa. Paanong magiging maliit ang mga regalo ng kanyang Panginoon? Alam niyang mahalaga ang mga ito. Nagpatuloy si Berting sa pagsabi ng nakangiti, maghahanda ako ng lugar para sa inyong lahat sa palasyo ng langit. Maaari kayong magsaka o magpahinga doon ayon sa gusto ninyo. Siguradong nakakasakal ang manatili sa maliit na mundo ni Little Tian palagi. 3,531. Salamat Kuya Flair, nagmamadaling nagpasalamat sina Raymond at Rosa kay Berting. Kasunod nito, humarap si Berting kay Alvin at nagtanong, hindi ba't sinabi mong may isa pang kahalili mula sa 7 Absolute Sect sa iyong little world? Oo, sagot ni Alvin, si Nympha iyon. Nasa closed door cultivation na siya simula nang nasa Ozerhel kami, at hindi pa siya nagigising. Ihahatid ko siya sa inyo kapag lumabas na siya mula sa closed door cultivation niya.
Noong nasa impyerno ng Azure pa si Alvin, sinubukan niyang gisingin si Nympha mula sa kanyang saradong cultivation upang masubukan niyang unawain ang batas ng oras ngunit hindi niya ito nagawa. Sinubukan niyang ipadala sa kanya ang voice transmission at gamitin ang kanyang banal na kamalayan, ngunit wala itong silbi. Batay sa kakaibang estado niya, alam niyang kung sa pilitang gin-icing niya ito, maaaring magresulta ito sa paglihis ng chi o mas malala pa. Kaya naman, sa huli, hindi na niya ito sinubukang gisingin. Bukod dito, alam niyang maaari niyang hilingin sa kanyang Panginoon na dalhin siya roon sa hinaharap. Marahil, kung ibang tao ito, maaaring nag-alangan siyang tanungin ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, dahil miyembro rin siya ng Seven Absolute Sect, maituturing na nakatatandang tiyuhin niya si Bert Ing. Huwag kang mag-alala. Maraming pagkakataong magkita tayo sa hinaharap. Ngumiti si Bert Ing. Tunay siyang natuwa nang makita ang mga miyembro ng mga disipulo ng Seven Absolute Sect na umaakyat sa isang Devata Realms. Sa buong buhay niya, ang lugar at panahon kung saan niya lubos na naramdaman pagiging kabilang ay ang makamundong kaharian. Ang 7 ganap na sekta. Ang santo ng espada na ulan na may hamog. Iyon ang kanyang mga araw ng kaluwalhatian. Dahil sa kanyang pagkahilig sa kanyang panahon sa makamundong kaharian, tinawag niya ang kanyang sarili na ermitanyo ng ulan na may hamog pagkatapos umakyat sa kaharian ng Devata. Alam din ni Alvin ang damdamin ni Bert Ing. Nasaan ang isa mo pang partner? Mapangasar na tanong ni Bert Ing. Hindi lang ako naghanda ng regalo para kay Nympha, kundi naghanda rin ako ng regalo para sa partner mo. Natural lang na alam ni Alvin na si Tanya ang tinutukoy ni Bert Ing. Napangiti siya, nahihiya. Nasa closed-door cultivation din siya. Ihahatid ko rin siya sa inyo kapag lumabas na siya mula sa closed-door cultivation. Ayos lang ba, Master? Tumango si Berting bago niya binago ang usapan. Kailan mo balak pumunta sa Title Temple? Ang sumasabog na elemento, ang Celestial Fruit, ay hindi lamang ang gantimpala para sa mananalo sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, ngunit ang mananalo ay papayagang makapasok sa silid ng mga batas sa pangunahing templo ng titulo. Ang mananalo ay maaari ring manatili ng pinakamatagal sa silid ng mga batas. Natural lamang kung mas mababa ang ranggo, mas maikli ang oras na ay lalaan sa silid ng mga batas. Plano kong makalusot muna at maging isang 10 Direction Celestial Emperor at gumugol ng kaunting oras kasama ang aking pamilya bago pumunta sa Title Temple. Mataas ang inaasahan ni Alvin para sa Chamber of Laws matapos maranasan ang silid sa Azure Hell na naglalaman ng batas ng oras. Gayunpaman, alam niyang hindi matalinong magmadali. Mas makabubuti para sa kanya na pumunta pagkatapos maging isang 10 Direction Celestial Emperor. Bukod dito, hindi pa siya gumugol ng anumang dekalidad na oras kasama ang kanyang pamilya pagkatapos na muling makasama sila. Gusto niyang lubos na tamasahin ang kanyang oras kasama ang kanyang pamilya sa pagkakataong ito. Sino ang nakakaalam kung saan sila dadalhin ng mga landas ng paglilinang ng bawat isa sa hinaharap o kung kailan sila magkakasamang muli? Sige. Tumango si Bert Ing. Sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gustong pumunta, at sasamahan kita. Mahalaga na samahan ni Bert Ing si Alvin sa templo ng titulo dahil gusto ng mga taong iyon na bihagan ang kanyang disipulo. Hindi maaaring baliwalain ang mga benepisyo ng pagpasok sa silid ng mga batas kaya hindi isang opsyon ang hindi pumunta. Bukod dito, gaya ng kasabihan, ang kapalaran ay pinapabore ng matatapang. Sa kanyang presensya, mas ligtas ang kanyang disipulo dahil may iligtas niya ang kanyang disipulo kung sakaling maharap sa panganib ang kanyang disipulo. Salamat po, Panginoon. Nagpasalamat si Alvin sa kanyang Panginoon. Hindi siya tumayo sa seremonya at tinanggihan ang kanyang Panginoon dahil alam niya ang panganib na nagkukubli sa templo ng titulo. Kung wala ang kanyang Panginoon, mas magiging walang prinsipyo ang templo ng titulo. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung aatakihin nila siya habang naglalakbay siya roon? Maraming mga Diyos sa templo ng titulo. Kahit na siya ay isang emperador ng Celestial ng 10 direksyon at kasing lakas ng isang Diyos ng digmaan ng 9 na bituin, hindi pa rin siya makakalaban ng mga Diyos. Ang tirahan na itinalaga ni Bert Ing kay Alvin at sa kanyang pamilya ay isang lambak sa bundok sa Heavenly Palace Solitary Destructive Heaven. Napapaligiran ito ng mga bundok.
Ang mga huni ng mga ibon ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang mga bulaklak ay nasa ganap na pamumulaklak. Matapos piliin ni Alvin ang kanyang patio, pinili rin ng iba ang kanilang mga patio. Malinaw na pinag-isipan ng mabuti ni Berting ang lugar na ito. Tiner, mukhang matagal nang pinili ng iyong Panginoon ang lugar na ito para sa iyo, sabi ni Raymond. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin at seryosong sinabi, mabuti ang pakikitungo sa iyo ni Brother Feng kaya hindi mo siya dapat bigwan. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Sumagot si Alvin nang nakangiti, huwag kang mag-alala, ama. Alam ko na ang gagawin. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba kilala ang anak natin? Tiyak na gagantihan niya si Brother Feng nang hindi mo na kailangang sabihin sa kanya. Sa huli, si nanay ang pinakakilala sa akin, sagot ni Alvin. Umiling si Raymond at nagkunwaring nadismaya habang sinasabing, kung pal-alain mo siya, lalo mo lang siyang pay-pal-alain. Matapos makipag-usap ng kaunti pa sa kanyang mga magulang, sinabi ni Alvin, Inay, Ama, titingnan ko po ang iba pa. Kasunod nito, lumapit siya sa kanyang asawang si Megan, sa kanyang anak na si Vilma, at kay Irish na kanyang makakasama. Maluluwag ang mga patio na inihanda ni Berting para kay Alvin at ang iba pa. Ang bawat patio ay may maraming silid kaya hindi ito siksikan kahit na ilan sa kanila ay magkakasamang nakatira. Sa oras na ito, si Tristan, ang anak ni Alvin, ay nagtanong, Ama, saang patio ka nakatira? Sasamahan kita. Ngumiti si Alvin nang makita ang humahanga na ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Tumango siya at sinabing, sige. Sumama ka sa akin para sunduin ang Lolo Feng mo. Si Lolo Feng ay walang iba kundi si Wilbur, ang ama ni Irish. Bago tumira, dinala rin ni Alvin ang mga magulang ni Tanya, sina Daylan at Dusiyang, sa lambak ng bundok. Nanatili sila sa ibang bahagi ng palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Matapos humanga sa lambak ng bundok, ang mag-asawang nang ulila sa kanilang anak na babae ay labis na nagtanong, nasaan si Tanya? Si Tanya ay nasa isang saradong kultibasyon. Ihahatid ko siya sa iyo kapag lumabas na siya mula sa kanyang saradong kultibasyon, sabi ni Alvin. Matapos tulungan sina Diana at Dayla na manirahan, sinimula ni Alvin na magtayo ng ilang formasayon upang protektahan ang lugar na kanilang tinitirhan. Pagkatapos, pagpasok niya sa kanyang silid, inilabas niya ang kanyang Heaven and Earth Spirit Energy mula sa kanyang little world. Ito ay upang ang kanyang mga kaibigan sa pamilya ay makapag-cultivate pa rin kahit wala sila sa kanyang little world. Tutal, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang little world ay mula sa isang labi ng isang realm of gods. Matapos mailagay ang lahat sa lugar, kinain ni Alvin ang exploding element celestial root bago siya nagsimulang mag-cultivate. Ang kanyang cultivation base ay lumago ng husto sa loob lamang ng maikling panahon, at siya ay lalong lumapit upang maging isang 10-direction Celestial Emperor. Kailangan kong maging isang 10-direction Celestial Emperor bago ako umabot ng 700 taong gulang. Pagkatapos noon, sisimulan ko ng sikaping makamit ang pagka-Diyos. Kailangan kong maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng 300 taon, kahit na ako ay isang Diyos, kung ang aking lakas ay maihahambing lamang sa karaniwang mga Diyos, hindi ko pa rin mailigtas si Kelly pagkatapos pumunta sa Divine Offering Land. Noong nakaraan, inakala ni Alvin na mailigtas niya si Kelly mula sa lupang handog ng banal kapag nabuksan na ang mga daanan hanggat natatamon niya ang pagka-Diyos. Gayunpaman, habang mas marami siyang natututunan, mas napagtanto niya na hindi sapat ang basta pagkamit lamang ng pagka-Diyos. Sa kaharian ng mga Diyos, walang-wala ang mga ordinaryong Diyos. Natutunan niya mula sa kanyang Panginoon na kahit ang mga hari ng mga Diyos ay parang isang sentimo sa isang dosina sa kaharian ng mga Diyos. Tutal, ang mga katutubo ng kaharian ng mga Diyos ay kalaunan ay magiging mga Diyos hanggat mayroon silang mga talentong kayang palampasin. Mabilis lumipas ang oras habang nagkukultibar si Alvin. Isang taon na ang lumipas nang sa wakas ay naging isang 10-direction Celestial Emperor si Alvin. Maikli lamang ang isang taon para makamit ang isang tagumpay. Bukod dito, hindi niya ginugugol ang buong taon sa paglilinang lamang. Gumugugol din siya ng oras kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.
Hahanapin din niya si Wilbur at ang tatlong maliliit para makausap paminsan-minsan dahil ang kanilang patio ay katabi lamang ng kanya. Matapos maging isang 10 Directions Celestial Emperor, naramdaman ni Alvin na ang kanyang lakas ay bumuti na sa ibang antas. Di nagtagal, nagpadala si Alvin ng mensahe kay Berting. Guru, may oras ka ba? Handa na akong pumunta sa templo ng titulo upang pumasok sa silid ng mga batas. Kailan mo gustong umalis? Tanong ni Berting. Base sa mga sinabi niya, malinaw na handa na siyang umalis anumang oras. 3,532. Ang pangunahing templo ng titulo ay hindi matatagpuan sa alinman sa mga kaharian ng Devata. Ito ay nasa isang malayang kaharian. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa kaharian ay maihahambing sa pinakamahusay sa mga kaharian ng Devata, ngunit hindi ito maihahambing sa mga nasa kaharian ng mga Diyos. May tsismis na ang malayang kaharian kung saan matatagpuan ang pangunahing templo ng titulo ay nilikha ng nagtatag ng templo ng titulo. Ang ilan ay nagsasabing ang nagtatag ay isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang habang ang iba ay nagsasabing isa lamang siyang kataas-taasang Diyos, sabi ni Berting kay Alvin. Ang guro at ang disipulo ay patungo sa templo ng titulo sa nag-iisang mapangwasak na langit sa sandaling ito. Upang makapunta sa pangunahing templo ng titulo, kailangan munang pumunta sa alinman sa mga sangay ng templo ng titulo na matatagpuan sa mga kaharian ng Devata. Base sa narinig ko, ang nagtatag ng title temple ay isang napakalakas na kapangyarihan. Sabi ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Berting. Natutunan niya ito mula sa world-cleansing divine water na naninirahan sa kanyang little world. Ang world-cleansing divine water ang pinakamaalam sa 5 banal na elemento kaya hindi niya pinagdudahan ang mga salita nito. Tumanggaw si Berting. Mukhang hindi nagawang lumikha ng realm of God ang supreme powerhouse na iyon kaya lumikha na lang siya ng isang independent realm. Iisang takdang bilang lamang ng mga kaharian ng mga Diyos ang maaaring umiral ng sabay-sabay. Sa tuwing may bagong kaharian ng mga Diyos, ang isang luma ay mawawala. Halimbawa, ang 10 kaharian ng mga Diyos na natagpuan ni Alvin ay isa na nawasak dahil sa paglitaw ng isang bagong kaharian ng mga Diyos. Kapag nawasak ang isang kaharian ng mga Diyos, lahat ng naninirahan dito, kabilang ang mga emperador ng mga Diyos at ang mga kataas-taasang Diyos, ay masisira kasama nito. Ang pagkawasak ng isang kaharian ng mga Diyos ay karaniwang dahil sa pagkamatay ng kataas-taasang makapangyarihang lumikha nito dahil ang dalawa ay magkaugnay. Sang-ayon ako. Tumanggaw si Alvin. Kung tutuusin, kung ang pinakamataas na makapangyarihang nagtatag ng title temple ay kayang lumikha ng isang realm of gods, hindi sana siya nakapagpaunlad ng isang puwersang tulad ng title temple. Kung tutuusin, sa kabila ng mataas na katayuan nito sa Devata realms, wala itong kwenta kumpara sa realms of gods. Makikita ito sa saloobin ni Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple, kay Jude na katutubo ng isang realm of gods noong labanan ng mga henyo ng Devata realms. Nandito na tayo. Hindi nagtagal at dumating sina Alvin at Berting sa title temple sa Solitary Destructive Heaven. Kamukhang kamukha ito ng sangay ng title temple na dating pinuntahan ni Alvin sa ibang Devata realm. Ang dalawa ay nakalutang sa ere, hindi tulad ng iba na nakapila ng maayos para makapasok sa title temple. Ang mga taong ito ay mga Celestial Lord at Celestial Emperor na dumating upang angkinan ang kanilang mga titulo. Hindi nagtagal at nakuha ni na Alvin at Berting ang atensyon ng mga tao. Tutal, ang dalawa ay kapansin-pansin sa karamihan. Sino sila? Hindi ba sila natatakot na masaktan ang title temple dahil sa pag-uugali nila sa ganitong paraan? Ang yabang talaga nila. Sa oras na ito, isang matipunong lalaki na may makapal na balbas ang lumipad pataas patungo kina Alvin at Berting. Pagkatapos, sinabi niya ng may mabuting intensyon, mas makabubuti kung pareho kayong bababa sa lupa. Kung makakasakit ito sa title temple, hindi ito makakabuti. Nabalitaan kong napakahigpit nila. Salamat sa paalala. Bahagyang ngumiti si Berting habang sumusulyap sa matipunong lalaki. Hindi siya nagmamataas o nagmumukhang isang emperador sa langit. Mainit din ang ngumiti si Alvin sa matipunong lalaki. Sa katunayan, nagpadala na siya ng mensahe sa title temple at inanunsyo ang kanyang pagdating.
Malamang na hindi magtatagal at nagpadala na ang title temple ng isang tao para pamunuan sila papasok. Natigilan ng matipunong lalaki nang makita niya sina Alvin at Berting na patuloy na lumilipad sa ere sa kabila ng kanyang paalala. Napaisip siya kung mayroon ba silang hiling na mamatay. Habang iba ay naguguluhan pa rin sa kinikilos ng dalawa, may ilang figure na lumabas mula sa title temple. Ang grupo ay pinamumunuan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan. Karaniwan lamang ang kanyang anyo, at ang kanyang malungkot na ekspresyon ay lalong pinatingkad ng kanyang mahabang itim na damit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Joseph, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven. Walang naging problema si Alvin sa pagkilala kay Joseph dahil minsan na niyang nakilala si Joseph noong labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Gayunpaman, sandali siyang nagulat na personal na lumabas si Joseph para salubungin sila. Gayunpaman, nang pag-isipan pa niya ito, naisip niyang inaasahan na iyon dahil sinabi niyang naroon din ang kanyang Panginoon. Pagkatapos, lumingon siya sa likuran ni Joseph at nakita ang dalawang matandang lalaki at isang matandang babae. Lahat sila ay nakasuot din ng mahahabang itim na damit. Nang dumating ang mga tao mula sa Title Temple, nakaramdam ang iba ng matinding pressure na bumabalot sa kanila kahit na hindi naman sinasadyang mamimilit ang quartet. Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng matipunong lalaki at dali-dali siyang lumipad pabalik sa lupa. Kasabay nito, bumantong hininga siya sa loob. Tapos na ang dalawang binata na ito. Bagamat nararamdaman ng matipunong lalaki ang pambihirang tindig ng dalawang binata, inakala niyang sila ay nagmula lamang sa isang makapangyarihang sekta o angkan. Hindi niya inisip na ang mga angkan o sektang ito ay sapat na makapangyarihan upang labanan ang templo ng titulo. Ang tanging puwersang sapat na malakas upang labanan ang templo ng titulo dito ay ang palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Pinagmasdan ng mga tao ang dalawa, siguradong may paparating na sakuna. Para na silang patay. Tama iyan. Paano sila hinahayaan ng Title Temple na lantaran na lapastanganan ang kanilang dignidad? Gayunpaman, di nagtagal, natigilan ang lahat sa sumunod na eksena. Pinanood nila ang quartet mula sa Title Temple na lumipad pataas sa ere bago pinagsalikop ang kanilang mga kamao at magalang na binati ang dalawa. Emperador Flare sa langit, nagkita tayong muli. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Joseph habang magiliw niyang binati si Berting. Temple Master Ye. Tumango si Berting. Pagkatapos, humarap si Joseph kay Alvin, na nakatayo sa tabi ni Berting, at nagtanong, Young Master, nagkita tayong muli. Pumunta ka ba rito para pumasok sa silid ng mga batas? Kinausap ni Joseph si Alvin dahil si Alvin lamang ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Oo. Tumango si Alvin. Kanina pa kita hinihintay, nakangiting sabi ni Joseph. Kasabay nito, ang dalawang matandang lalaki at ang matandang babae ay humakbang paarap mula sa likuran ni Joseph at yumuko kay Berting at binati ito, Panginoong Emperador sa langit. Pagkatapos, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga Vice Temple Masters ng Title Temple Master sa Solitary Destructive Heaven. Makalangit na Emperador Flare, Batang Panginoon, tuloy po kayo. Habang nangunguna si Joseph Ye, pumasok sina Alvin at Berting sa templo ng titulo habang nakasunod sa kanila ang dawang matandang lalaki at isang matandang babae. Unti-unting bumalik sa dati ang katinoan ng mga tao sa labas matapos makapasok ang grupo. Kahit medyo malayo sila, narinig ng lahat ang usapan. Lahat sila ay napanganga sa gulat. Iyan ang Panginoong Emperador sa langit ng ating nag-iisang mapangwasak na langit. Hindi nakakapagtaka na naisip kong pamilyar siya. Nakakita na ako ng larawan ng ating Panginoong Emperador sa langit. Mas lalo siyang kaakit-akit sa katawan. Kaya hindi ko siya agad nakilala. Sino ang mag-aakala na magiging mapalad ako na makilala siya sa totoong buhay? Narinig ko ang ating Panginoong Emperador sa langit na tinatawag ang lalaking nakaitim bilang Temple Master Joseph, tama ba? Isipin mo na lang na si Temple Master Ye mismo ang lumabas para batiin ang ating Panginoong Emperador sa langit. Kaya nga kilala siya bilang ang maalamat na Emperador ng langit at ang walang talong espada celestial. Hindi,
dapat na siyang tawaging Diyos ng Espada. Kahit si Temple Master Ye ay sumalubong sa kanya kahit na isa siyang 9-star God of War. Ang binata na nakasuot ng lila sa tabi ng Panginoong Emperador sa langit ay tinawag ni Temple Master Ye bilang Batang Panginoon. Siya marahil ang tanging tunay na disipulo ng ating Panginoong Emperador sa langit, si Alvin, ang ipinagmamalaki ng ating nag-iisang mapangwasak na langit. Nanalo siya sa pinakabagong Devata Realms, Battle of Geniuses. Nakipaglaban pa siya sa dalawang kalahok gamit ang lakas ng isang 6-star God of War ng sabay-sabay at nanalo. Matagal ng panahon ang lumipas simula nang matapos ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Ang mga pangyayaring naganap doon ay kumalat na ngayon sa lahat ng dako. Ngayon, alam ng karamihan sa mga tao mula sa Solitary Destruction Heaven na ang kanilang Heavenly Emperor ay mayroong isang kahangahangang tunay na disipulo. Sa katunayan, siya ngayon ay kilala bilang ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa lahat ng Devata Realms. 3,533. Hindi na kailangang sabihin, isang karangalan ang maging nangungunang batang henyo sa lahat ng Devata Realms, at ang mga batang henyong ito ang mga nanalo sa Devata Realms, Battles of the Geniuses. Ngayong nanalo si Alvin sa Devata Realms, Battle of the Geniuses, siya ang hahawak ng titulong pinakamalakas sa nakababatang henerasyon hanggang sa makoronahan ang susunod na mananalo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Gayunpaman, kung ang magiging mananalo ay hindi kasing husay ni Alvin, patuloy niyang hahawakan ang titulong pinakamalakas sa nakababatang henerasyon. Tutal, sa Devata Realms, ang mga wala pang 3,000 taong gulang ay itinuturing na bata. Karamihan sa mga tao ay may palagay na ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay patuloy na hahawak ng titulo sa susunod na 2,000 taon dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Bukod dito, alam nila na pagkatapos niyang kainin ang exploding element celestial fruit, tiyak na magiging isang 10-direction celestial emperor siya at magkakaroon ng lakas ng isang nangungunang 7-star God of War bago pa man umabot sa edad na 700. May chismis na ang tunay na disipulo ng ating Heavenly Emperor ay magiging kasing lakas ng isang 8-star God of War kapag siya ay naging 10-direction Celestial Emperor. Sa katunayan, kinikilala ito ng mga matataas na opisyal ng Title Temple. Kahit ang mga miyembro ng Title Temple ay sinasabing sumasang-ayon sa haka-haka na ito, sabi ng isang tao matapos makapasok si Alvin at ang iba pa sa Title Temple. Natigilan ng mga tao nang marinig ang mga salitang ito. Lumalabas na ito ang ating Panginoong Emperador sa langit at ang kanyang tunay na disipulo. Kasabay nito, ang matipunong lalaking may balbas na humakbang upang payuhan sina Alvin at Berting kanina ay nakaramdam ng hiya nang maalala ang kanyang mga ginawa noon. Hindi niya inaasahan na ang dalawang binata na kanyang pinag-aalala ay dalawa sa mga pinakakilalang tao sa Devata Realms. Hindi nakakapagtaka na hindi nila pinansin ang pag-insulto sa Title Temple kanina. Si Yusuf, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple Master sa Solitary Destructive, ay pinangunahan sina Alvin at Berting papunta sa pangunahing bulwagan at magalang na tinanggap sila. Maya-maya, direktang nagtanong siya, Panginoong Heavenly Emperor Flare, plano mo bang samahan ang Young Master sa pangunahing Title Temple? Tumango si Berting bago sinabi, base sa aking kaalaman, walang patakaran na nagbabawal sa mga elder na sumama sa kanilang mga disipulo sa silid ng mga batas sa Title Temple, tama ba? Tama ka. Tumango si Joseph. Nagtataka lang ako. Lagi kang tatanggapin ng Title Temple. Sa katunayan, malamang na personal kang tatanggapin ng Temple Master kapag nalaman niya ang tungkol sa iyong pagbisita. Narinig ni Alvin ang tungkol sa templo ng titulo na binanggit ni Joseph mula kay Berting. Ang Temple Master ay ang hari ng mga Diyos. Natural na mas malakas siya kaysa sa karamihan mula sa mga Devata Realms. Panginoong Emperador Feng sa langit, Batang Panginoon, maghintay po kayo sandali habang hinihiling ko sa pangunahing templo ng titulo na paganahin ang transportasyong Pormasayon, sabi ni Joseph bago umalis ng pangunahing bulwagan. Pagkaalis ng pangunahing bulwagan, agad na nakipag-ugnayan si Joseph sa pangunahing templo ng titulo. Kinausap niya si Zukay, ang bise-maestro ng templo ng titulo, na siyang namuno rin sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Bise-maestro ng templo Shu, gaya ng sinabi mo.
Sinasamahan ni Berting si Alvin papunta sa pangunahing templo ng titulo. Hindi ako nagulat, walang pakialam na tugon ni Zukay. Ipinakita ni Alvin ang kanyang space sword daw at space mastery daw, 2 sa 4 na daw ng langit at lupa. Alam ni Berting na hindi natin hahayaang mawala ng ganoon kadali ang ganoong talento. Natural lamang na hindi niya hahayaang pumunta ang kanyang disipulo sa pangunahing templo ng titulo ng mag-isa. Wala itong pinagkaiba sa pagpapapasok sa kanyang disipulo ng mag-isa sa yungib ng mga leon. Sa palagay ko ito ay magiging isang magandang pagkakataon upang subukan kung gaano nakalakas ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Joseph. Hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Pupunta ako at aakayin sila sa pangunahing templo ng titulo upang ipakita sa maalamat na emperador sa langit kung gaano namin siya iginagalang, sabi ni Zukay. May bahid ng pangungutya ang maririnig sa kanyang tono nang sabihin niya ang mga salitang maalamat na emperador sa langit. Naiintindihan ko, magalang na sagot ni Joseph bago pinutol ang koneksyon. Ang pangunahing templo ng titulo at ang mga sanga nito ay konektado sa pamamagitan ng isang masalimuot na pormasayo ng komunikasyon na magagamit lamang sa mga partikular na lokasyon. Ang pormasayo na ito ay nagbigay daan sa kanila upang makipag-ugnayan sa iba't ibang kaharian. Halimbawa, si Joseph, na nasa Solitary Destructive Heaven, isa sa 81 Devata Realms, ay nakipag-ugnayan kay Zukay na nasa isang malayang kaharian. Bukod pa riyan, ang pormasayon ay naglalaman ng mga marka ng mga miyembro ng templo ng titulo. Sa pamamagitan ng mga marka, maaari nilang partikular na piliin kung sino ang gusto nilang makausap. Pagkatapos tapusin ang pag-uusap kay Joseph, napaisip si Zukay sa sarili, dapat ko bang ipaalam ito kay Temple Master Ares sa Pavilion Shaft Heaven? Nang matapos ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, hinanap ni dakilang guro Mian si Zukay at nag-alok na tulungan ang pangunahing templo ng titulo sa pagkulong kay Alvin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Zukay si Ares noong labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Bago pa man maging Diyos si Ares, isang beses na niyang nakilala si Ares. Kahit na 2 beses lang silang nagkita, malinaw niyang naramdaman na parang ibang tao na si Ares kumpara sa dati. Gayunpaman, binaliwala niya ang pagbabago at iniugnay ito sa katotohanang naging Diyos na si Ares. Marami sa mahabang kasaysayan ng Title Temple ang lubhang nagbago ng maging Diyos sila. Kaya naman, hindi niya masyadong inisip ang pagbabago ni Ares. Dahil kasama ni Berting si Alvin, alam niyang mahihirapan ang Title Temple na ikulong at ibilanggo si Alvin. Kaya naman, napagpasyahan niyang ipaalam ito kay Ares sa huli. Natural lamang na hindi niya alam na si Ares, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, ay sinapian ni Great Master Mian, isang miyembro ng Phantom Clan mula sa Land of the Dead, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Pupunta na ba si Alvin sa pangunahing templo ng titulo? Nagliwanag ang mga mata ni dakilang guro Mian nang makatanggap siya ng balita mula kay Zukay. Kailan ka pupunta sa pangunahing templo ng titulo? Direktang tanong ni Zukay. Vice Temple Master Shu, may inaasikaso ako ngayon. Pupunta ako roon pagkatapos ko bago umalis si Alvin sa Title Temple. Mag-iisip ako ng paraan para manatili siya sa Title Temple pansamantala, sagot ni Great Master Mian. Kumunat ang noo ni Zukay nang marinig ang mga salitang ito, halatang hindi siya natuwa sa kawalan ng pagmamadali ni Great Master Mian. Sa oras na ito, wala na siyang pag-asa na makatanggap ng tulong mula kay Great Master Mian at tumugon na lamang ng walang pakialam. Nilisan ni dakilang guro Mian ang templo ng titulo sa langit ng Pavilion Shaft pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pakikipag-usap kay Zukay. Dumating na ang araw na ito. Babalik ako sa lupain ng mga patay at hihingi ng tulong kay kuya. Kailangan kong angkinan si Alvin at makuha ang kanyang mga kakayahan kahit ano paman. Bulong ni dakilang guro Mian sa sarili. Kumikinang ang kanyang mga mata na parang iniisip na niya ang kanyang sarili na sinasapian si Alvin. Ang kapatid ni dakilang guro Mian ay ang pinuno ng angkan ng mga Phantom. Isa rin siyang hari ng mga Diyos. Simula noong bata pa sila ng kanyang kapatid, sila ay nabighani at mausisa tungkol sa mundo sa labas ng Land of Dead.
Gayunpaman, simula nang maging pinuno ng angkan ang kanyang kapatid, may iba't ibang tungkulin na pumihil sa kanya na umalis sa Land of Dead. Bagamat ang mahiwagang lupain ng mga patay ay pangatlo sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, sa katunayan ay hindi ito masyadong mapanganib. Sa katunayan, ang ilang makapangyarihang may titulong Celestial Emperor ay pumupunta sa lupain ng mga patay upang maghanap ng mga bihirang kayamanan. Paminsan-minsan, makakasalubong pa sila ng mga espiritu na maaaring gawing mga espiritu ng artifact para sa mga Emperor-grade celestial weapons. Same time na nanalangin ang dakilang guro Mila na sana'y matulungan siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Dati, noong nasa Primeval Cliff siya sa Heavenly Palace ng Primeval Heaven, naisip niyang humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Gayunpaman, mahirap magpadala ng balita sa Land of the Dead. Ngayong babalik na siya sa Land of the Dead, umaasa siyang makukumbensin niya ang kanyang kapatid na pansamantalang isantabi ang kanyang mga tungkulin at tulungan siya. Mas mataas ang tsansa niyang maangkin si Alvin sa tulong ng kanyang kapatid. Pakilagay ang pagsasalin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.